Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listeners. Ako po si Ayeng at ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang nangyari sa akin mismo at sa kapatid ko noong taong 2019. 4 po kaming magkakapatid, 3 kaming babae at ang bunso po namin ay lalaki. Ako po yung panganay sa amin. May anak na rin po ako nung time na iyon at 3 taong gulang pa lamang. Nakatira kami dito sa bahay namin at almost 50 years na po kaming naririto. Legally, sa amin na talaga ang bahay na pamana ng aking lolo sa aking ama. Isang tipikal na bahay na 1-story lamang po ito. Meron pong gate, may bakod at may espasyo para garahe ng motor, pero na-convert na po sa pagiging sari-sari store kaya pagpasok mo ng gate may pakaliwa at pakanan na. Pagkakanan ka, tutumbukin mo yung pinto papasok na sa loob ng bahay at kapag kakaliwa sa tindahan ang iyong tungo. Yung design ng bahay ay merong extrang room at parang house ang dating. Pwede nga po siyang paupahan kaso ibinigay na lang ito sa tito ni Papa at pinagawa na nga nila ng 2nd floor, which is made of woods naman at talagang parang alam mo yung pinagtripan lamang na gawa ng 2nd floor para magka-extra space dahil maliit lamang talaga yung nasa taas. Kumbaga sa term nga namin sa tuwing kami nagbibiruan ukol dito, pinilit yung bahay nilang iyon. Pero wag ka. Sa taas po ng bahay na iyon, open at talagang kapag malakas ang hangin, malamig doon sa kanilang lugar. So enough na tayo sa visualization. Masarap ang tulog ko nung gabing iyon sapagkat nakainom pero hindi naman ako lasing. Alam ng live-in partner ko nung time na yun na kapag nakainom ako ay talagang masarap yung tulog ko. As in, nakanganga at pahilik-hilik pa nga daw kung minsan. Pero itong isang gabi na nakainom at akala ko'y mahimbing ang itutulog ko, nagkaroon ako ng isang weirdong panaginip. Tandang-tanda ko ang date nito. August 22, 2019. As in, kumbaga sa opening scene, may lalaki agad akong nakita sa ibabaw ng bubong. Tinitingnan ko siya pero inaamoy-amoy lang niya ako. Lumusot daw siya sa open na improvised 2nd floor ni na tito ko. Tapos pumasok sa pintong kumukonekta sa bahay namin at ng lolo ko. Nakatayo lamang siya sa paanan namin pero sa akin nakatitig. Alam niyo yung feeling na tulog ka pero aware ka sa mga nangyayari sa paligid. As in alam ko rin na gising ang diwa ko. Doon ako nakaramdam ng takot. Pa, yakapin mo ako. May tao sa bubong. Kukunin niya ako. Yung ka-live-in partner ko yung ginigising ko nung oras na iyon. Siya lamang ang pwede ko kasi talagang gisingin dahil siya ang nasa tabi ko. Niyakap niya ako. Tinignan ko yung oras sa CP at 3:02 ng madaling araw. Maaga pa sa isipan ko sapagkat alam ko na 5:30 siya umaalis ng bahay para magsimula ng trabaho. 4:30 or 5 a.m. ay nagpe-prepare na rin po kami. At since alam kong maaga pa, pumikit na naman ako. Lumalim na naman ang tulog ko. Pero alam niyo yung feeling na yung panaginip ko kanina ay parang nagkaroon ng part 2 nung muli akong nakatulog. Kitang-kita ko na naman ang lalaking maitim, matangkad,
pero wala po siyang buhok at para nga pong anino lamang ang katawan niya. Sa tuwing pinagkikwentuhan nga namin ito, natatawa na lamang ako sa aking panaginip dahil pinagpakitaan ka ba naman ng tall, dark, hindi handsome pero maligno. Kahit mukha siyang anino pero ang instinct ko talaga, Sir Red, lalaki siya. Alam kong lalaki siya dahil sa bulto ng kanyang katawan. Nilapitan niya ako at biglang hinahatak. Doon ko naramdaman for the very first time in my life yung pakiramdam na humihiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko. Andun yung urge na dumilat, gumising at bumangon. Hanggang sa nagising ako bigla. Tiningnan ko ulit yung oras at believe me, Sir Red, 3:06 pa lamang iyon. Takang-taka ako dahil 4 minutes mula nang una akong nagising. 4 minutes lang ang pagitan tapos parang ang dami nang nangyari. Ang layo na ng narating ko. August 24 nang muli ko siyang makita sa panaginip. Pero this time, nakakalapit na siya sa akin. Nahahawakan na rin niya ako. Nararamdaman ko na siya. Pinilit kong gumising at hindi na ulit natulog pa. Natatakot na rin kasi ako, Sir Red, sa pwede niyang gawin kapag ako'y matutulog muli. May isang pagkakataon nga rin nang hindi pa nakakauwi yung ex-live-in partner ko dahil sa emergency. Muli na naman akong dinalaw sa panaginip nung lalaki na iyon. Sa pamamagitan po ng panaginip ay ipinapakita niya sa akin kung paano daw mamamatay yung partner ko. Siyempre natakot ako. Yun bang para kang bata na may gustong kumuha sa'yo tapos nakatakas ka lang? Ganun yung takot na nararamdaman ko that time. Takot na for all of my life, ngayon ko lang naramdaman. Pagkagising ko nga ay agad kong tinext ang ex-live-in partner ko at salamat naman sa Diyos, walang nangyari sa kanya. Hanggang dito na lamang po muna, Sir Red, at dudugtungan ko na lamang po kapag ako ay hindi na busy. Maraming salamat sa pakikinig, mga kapwa ko solid Sindak Short Stories listener. CJ na lamang po ang itawag nyo sa akin at isa sa mga madalas na nakikinig sa pamamagitan ng inyong podcast at nakaplay lamang ito sa aking background habang nagda-drive or ginagawa ko rin pong pampaantok. Yung "Are you crazy?" Yan, Sir Red, ang pinaka-tumatatak kapag halimbawang nakikinig ako sa inyo. But anyway, tama na muna ang kakornihan dahil ang nais ko pong ikwento ay yung naganap sa work ko. Ako po kasi ay phone banker. Ang oras ng shift ng call centers ay graveyard kaya ang body clock ko po ay iba sa mga kasama ko sa bahay. Rest day ko po noon at tulog pa nga silang lahat sa bahay. Mga 1 a.m, madilim ang aming kwarto. Tanging liwanag na lang sa phone ko ang meron sapagkat pa-scroll-scroll lamang ako't nanonood ng mga random reels. Tapos meron nga po kung napanood na isang vlogger na ang content niya ay nagti-check-in sa mga cheap na motels tapos i-rate niya ito base sa vibes, kung gaano kalinis, at meron po siyang isang napuntahan around Santa Cruz, Manila na ang creepy. So pinanood ko ito kung totoo ngang creepy. Meron po siyang nasagap na audio ng babaeng umiiyak. Yung tunog ng iyak niya, Sir Red, ay parang galit
at bayolente ang dating. Usually matatawa ka kapag may mga nagko-content ng ganito at kapag may sinasabing ang naririnig na ingay sa motel. Pero yung pinakinggan ko yung raw clip kung saan nasagap nung vid yung sinasabing kakaibang tunog, nakakabahala talaga. So agad akong nagtungo sa mga comment at doon nga sa section ang layo ng narating ko. Meron nag-share doon na sinabing may pinatay na babae na nagbibigay ng panandaliang aliw doon sa mismong room na iyon. Kung bakit pinatay dahil hindi daw nagkasundo ng bayad. May nag-share nga din po ng article na published ng isang kilalang newspaper. So parang dalang-dala ako. Kinikilabutan at the same time pero sobrang tutok pa rin sa phone sa kakabasa ng mga komento. Iba-iba ang vibes talaga at akala ko nga nung una gawa-gawa lamang ang content at mga nababasa ko. Lalong-lalo na yung napanood kong video na iyon pero hindi pala. Nung medyo nabawasan ng focus sa pagtutok ko sa screen ng phone, meron po akong naaninag na muka at talagang nakatitig siya sa akin. Katabi lang talaga ng kamay ko na may hawak ng phone. Nagulat ako at inisyal na reaksyon ko pa'y napaatras. Nasa gilid na ako ng kama at dahil nga napaatras, nahulog at nauntog ako. Pero after nang maganap ito, agad kong tinutok yung liwanag ng phone ko doon sa part kung nasaan ko nakita yung mukhang nakatitig. Pero wala naman na akong nakita. Gayon pa rin talaga ang kaba ko nung oras na iyon. Narealize ko na kaya pala doon sa side kung saan ko naaninag yung muka, taas na yung balahibo ko dahil legit palang may kung ano na sa gilid ko. After ko nga pong mapanood iyon, ay nagtungo naman ako sa mga nakakatawang reels para matabunan ang aking nararamdamang hilakbot. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.